Okay, so good day to everyone. Now let's have the last lesson that we will be having for the midterms, which is all about the environmental factors affecting human reproduction. So pagdating po dito sa discussion natin for this particular lesson, this will actually be one of the bridge natin pagdating doon sa mga actual na contemporary issues kapag pinag-uusapan natin yung konteksto nyo ng human reproduction. So katulad nga na pag-usapan natin at na-mention ko sa inyo on the earlier parts sa mga discussions natin for human reproduction, napakarami mga factors na maaari makaapekto pagdating sa reproductive health and at the same time sa sabihin na natin na medical conditions na nangyayari sa iba't ibang mga individuals. Maaaring ito ay related pagdating sa mismong katawan natin. That's the reason why we discuss the physiological aspects ng human reproduction, yung konteksto ng sexual response cycle, yung context po regarding sexual health and even safe sex. So in this discussion, pag-uusapan po natin kung paano nga ba nakakaapekto ang mismong environment natin pagdating sa iba't ibang mga bagay. So usually, ang mga alam na po natin pagdating sa mga bagay, pagdating sa human ecology and human physiology na yung sexual intercourse is actually maybe a part, an important part of humans' emotional lives. And yet, not all couples desire to initiate a pregnancy every time they engage in sex. Kaya nga po pinag-uusapan natin yung idea dito ng contraception. So, nagkaroon po tayo dito ng iba't ibang mga ways kung paano nga ba ito makokontrol. Then, on the cultural aspect of human reproduction, kahit na hindi nila kaya makapag-conceive ng bata or hindi nila goal na makapag-conceive ng bata, ang creation or the utilization po ng tinatawag natin na engagement in sexual intercourse is still very important because this is actually helpful when it comes to the psyche of a lot of individuals na mag-engage nga sila pagdating sa sexual intercourse na tinutukoy po natin. So what we already know pagdating po sa human reproduction and human physiology is that pregnancy begins not at fertilization but approximately a week after successful implantation. So kapag nagkaroon na po ng buhay ang isang individual after ng implantation, dito pa lang po natin makakonsider na naging successful ang mismong pregnancy. But even though napakarami po natin mga bagay na alam regarding human reproduction, meron pa rin po tayo mga gaps na kinakailangan dapat nating malaman. So halimbawa na lang dito, some couples desire to have children but find it a variety for reasons for the pregnancy for not occurring or hindi po ito nangyayari. Kaya po nagkakaroon tayo ng term na tinatawag natin na infertility. So maaaring po na yung lifestyle natin, yung environment natin, ay maaaring po makaapekto sa fertility ng isang individual. Hindi lamang po na mga kababaihan kundi pati na rin po ng mga kalalakihan. Kung ano yung kinakain natin, kung ano yung habits natin, kung paano tayo natutulog, or kung gaano nga ba karaming tulog yung nagagawa natin, at even kung saan tayo nakatira, and even other behaviors, all of them have profound effects pagdating po sa health ng mismong katawan natin. And pati nga po dito sa pag-uusapan natin for this particular session, we will be relating the existence of the concept na tinatawag po natin na infertility. So yung term po na infertility is actually the inability to conceive after 12 months of contraception-free sexual intercourse. So kung ulitin lang po natin, tandaan na, meron po tayo tinatawag na contraceptive devices or yung iba't ibang mga forms ng contraception. Kapag tinanggal daw natin yung contraceptions na to, kahit na mag-try kayo after 1 year at hindi pa rin kayo nakakapag-conceive ng sanggol, that is already a form of infertility. So in about 40% of cases, the failure to conceive is due to problems on the male side, while 45% naman is because of the female side, while the remaining 15% remains unanswered. So dito po pag-uusapan natin for this day kung ano nga ba yung mga possible reasons kung bakit nga ba nangyayari yung tinatawag natin dito na infertility pagdating sa mga kalalakihan pati na rin sa mga kababaihan. So starting with the context po na related with male infertility. So ang case po ng male infertility is actually due to the reduced number, viability, or motility of sperm in the ejaculate. Or ito po yung sperm na matatagpuan nga po natin kapag nag-ejaculate ang isang individual or yung po matatagpuan na sperm pagdating sa tamod ng isang individual. So, yung male infertility po could happen because of different factors. Possible po nito ay related sa hormonal imbalance, maaaring ito rin po ay related pagdating sa infections. So, according to a lot of studies of present time, male infertility could be determined, okay, sa pamagitan po ng analysis ng sperm collection.
Okay? So, mag-ejaculate yung isang individual doon sa isang lalagyan, then bibilangin kung gaano nga ba karaming sperms yung available dito. Titingnan kung ano nga ba itsura ng sperm, kung marami ba yung kanyang number, viable ba siya or buhay, ito ba ay maayos yung kanyang morphology or maayos yung kanyang motility. So usually po, ang case ng male infertility na related po sa sperm ay kapag masyadong maliit yung head, masyadong malaki yung head, more than one yung tail, okay? O kaya naman po ay hindi talaga gumagalaw or patay yung mismong sperm. Yun po yung ilan sa mga problems na na-encounter ng ilang mga kalalakihan kung bakit nga ba nagkakaroon ng problema pagdating po sa bagay na to. Yung normal sperm count po actually ranges from 15 million sperm to more than 20 million sperm per milliliter. Okay? So, every milliliter of semen, ganun dapat karami yung sperm count na available po pagdating sa isang individual. Actually, if we will be having a chance to do an experimentation regarding this, I will actually be letting you guys observe kung ano nga ba itsura ng isang sperm, okay, under the microscope. But I will just be providing a link dito po sa discussion natin kung ano nga ba yung itsura ng sperm under the microscope. Okay? So anything na less than 15 million sperms per milliliter or 39 million sperms per ejaculate is considered as low, okay, na amount ng ejaculate. While a low sperm count is often referred to as oligospermia. Okay? So yun po yung term na ginagamit natin na oligospermia. So oligospermia is a low sperm count na available sa mga kalalakihan. So a high or above average sperm count is over 20 million sperm per milliliter. So, bakit nga po ba nakakaroon ng problems pagdating sa context ng male infertility? So, unang-una po, nandito yung tinatawag natin na problems in the reproductive organs. Halimbawa na lang, hindi po properly na nakakaroon ng erection ng isang lalaki. Then, quality of sperm nga po, even sa diet and lifestyle, and even exposure to toxic substances. Ilan po ito dun sa mga problema na possible na ma-encounter ng mga kalalakihan. Samantalang pagdating po sa mga kababaihan, the infertility in the female is much common because of the possible failure at any stage from the production of an oocyte hanggang sa implantation ng zygote. And at the same time, ang mga kababaihan nga po kasi sila ang nagdadalang tao, kaya mas mataas po talaga ang chances na magkaroon ng problema if it is actually being encountered by these particular females. So, napag-usapan na nga rin po natin na mapapansin natin na madalas na mas mababa na yung chances na nabubuntis yung mga kababaihan or madalas na high risk kapag sila ay nagbubuntis. Kasi yung common problems nga po dito is more on the physique of this particular females. Na sila po ay hindi dahil sa masela ng kanilang pagbubuntis, kundi dahil sa marami pong mga factors. Okay? Yung term po na selan is not actually selan, but rather it is a risk na maaari pong mawala yung buhay ng isang babae sa tuwing siya ay nagbubuntis. Kaya nga po sinasabi dito parati ng isang babae, siya ay, ang kanyang kalahati ng kanyang power, yung kanyang sampaa, ay nasa hukay sa tuwing siya ay nagbubuntis. Which is a reality, especially during this particular time. Okay? So, marami pong mga ways kung paano nga ba nagkakaroon ng female infertility. Possible po na related dito yung pelvic inflammatory disease, endometriosis, or even premature ovarian failure at even hormonal imbalance. Pelvic inflammatory disease, halimbawa na lang po dito nagkaroon ng UTI ang isang nanay, okay naman po ay possible na nagkaroon dito ng iba pang mga conditions na nagkaroon dito ng inflammation or pamamaga ng kanyang cervix, pamamaga ng kanyang uterus, which is more high risk pagdating sa mga females na to. Possible na nagkaroon din siya ng endometriosis or ito po yung problema pagdating sa endometrium or yung nasa loob po na mismong lining ng kanyang uterus, masyadong makapal o kaya naman masyadong manipis. Then, nandito po yung premature ovarian failure na minsan related din po dito yung PCOS na napag-usapan natin last time. And even the case of hormonal imbalance na probably mababa yung amount ng progestin kaya hindi naging makapit ng isang sanggol. So, ang idea po natin regarding our environment and infertility, all of them are actually somewhat correlated with one another. Nakita po natin yung possible na cause na related ang environment pagdating sa nagiging resulta nito, pagdating sa pagdadalang tao ng isang babae. So, there are a lot of number of lifestyle factors na maaari po makaapekto pagdating sa infertility, pagdating sa mga kalalaki at kababaihan.
Hindi lamang po ito tungkol sa nutrition, sa weight and exercise, kundi pati na rin po yung mga stress na nangyayari pagdating sa ating mismong environment. Even nga yung erection pagdating sa mga kalalakihan, there's actually a high chance na even po yung stress ay hindi makatulong pagdating doon sa mismong erection na ito. There are also some environmental and occupational exposures, substance and drug abuse, and even utilization nga po ng iba't ibang medications ay maaaring makaapekto sa bagay na to. So, sa environment po natin, ang mga iba't ibang mga toxins pagdating po sa kapaligiran natin can cause infertility sa iba't ibang mga pamaraan. Halimbawa na lang po dito for the first one, nandito yung tinatawag natin na endocrine disruption. So, endocrine disruption is actually the point na kung saan yung mismong endocrine glands natin or hindi na po tama nakakapag-produce ng kinakailangan na hormones para sa katawan natin. Okay? Mali nga po ito magdulot ng hormonal imbalance, damage to the female and even male reproductive system, and even yung quality po ng sanggol or impaired fetal viability. So ano nga po ba itong mga epekto na to? So simulan po natin doon sa mga endocrine disruption. Okay? Meron po tayong tinatawag dito na term known as persistent organic pollutants or ito po yung types ng mga chemicals na matagal bago mawala sa environment natin. Meron pong mga types ng chemicals katulad na lamang ng organochlorine pesticides or yung mga polychlorinated biphenyls or yung PCBs na ito pa ay related sa mga pesticides na ginagamit dati pa and probably yung ilan sa mga agricultural crops po ngayon na hindi pa rin talaga namomonitor ay meron pa rin sila nitong type ng chemical na to. Kaya po hindi talaga sila nawawala. Kasi nakaka-apekto po ito pagdating sa time to pregnancy or decreased couple fidelity pagdating po sa isang couple or sa isang individual. So nagkakaroon po ngayon ng problema pagdating sa mga bagay na to. There's a possibility na yung couple nahihirapan sila magbuntis kasi nga po either sa father or sa mother side yung nagiging problema. Then, yung mga persistent organic pollutants po, nari din itong magkaroon ng indirectly na observation pagdating sa tinatawag po natin na abdominal obesity, especially pagdating po sa mga kalalakihan. And at the same time, possible nga rin po ito na magdulot ng PCOS pagdating sa mga kababaihan. So, meron din po tayong case na tinatawag po na iba't ibang mga air pollutants. So, as you can observe, meron po ditong cigarette smoking, air particulates from vehicle smoke, pati na rin po yung suspended air particulates in industrial areas katulad na lamang ng sodium dioxide, nandito yung carbon monoxide, and nitrogen oxide. So, ilan po ito doon sa mga chemicals na maaari po magkaroon ng epekto pagdating sa mismo katawan natin or maapektuhan po yung katawan natin kapag sila ay nalanghap po natin. So, these are some of the problems po na na-encounter natin kapag pinag-uusapan po natin tong existence ng iba't ibang mga air pollutants. In the recent history, mapapansin din po natin na doon sa mga highly urbanized na mga lugar and at the same time doon po sa mga lugar na merong mataas na population, okay? Madalas na sila po ay nandun sa mga tinatawag po natin na mga depressed areas or yung mga areas po na merong mataas na poverty rate. Okay, ilan po yun sa mga napapansin natin. Then at the same time, bumababa din po yung context po natin na kino-consider natin na what we call this, mataas po yung chances nung tinatawag din natin na problems regarding pregnancy in common times or in recent years dahil nga po dun sa existence din ng iba't ibang mga usok na nanggagaling po sa iba't ibang mga sasakyan. Kaya nga po hindi hinahayaan na ang isang nanay ay manigarilyo habang siya ay nagbubuntis o kaya naman bumyahe ng bumyahe kasi there's a possibility na maapektuhan po nito ang pagdadalang tao ng isang nanay. Then, meron din po tayong endocrine disruption na maaari po mangyari pagdating sa mga kinakain natin. Ayon sa ilang mga pag-aaral, even of a scientist here in the Philippines, lahat or majority ng mga isda na ating pong kinakain, maaari na sila naglalaman ng mga plastic. At ang plastic po na ito ay maaari maglaman ng iba't ibang mga chemicals papunta po sa ating katawan. At ito po yung tinatawag natin ng mga microplastics. And related with microplastics, ito din po yung ilan doon sa mga bagay na pinag-aaralan ko po.
Okay? Na merong mga bagay, katulad na laman ng mga POPs na dumidikit sa mga plastics na to, na kapag napunta or na-degrade sila at nakain ng iba't ibang mga organisms, katulad na laman ng mga isda na kinakain natin, or even sa hangin, at ito'y napunta sa katawan natin, maaring itong mga plastic na to na merong labang chemicals, ay mag-leach out yung mga chemicals na to sa katawan natin at magdulot ng iba't ibang mga sakit. At isa na nga po dito yung existence na tinatawag po natin na endocrine disruption. Kaya magkakaroon tayo ng problema pagdating sa mismong hormones natin. Nagkakaroon tayo dito ng imbalances na nangyayari po pagdating sa ating katawan. So, these things regarding the existence po ng degradation ng plastic hanggang chemical decomposition hanggang sa biological aspect nito na nakokonsume na to ng ibang mga organisms, ito po ay nakaka-apekto pagdating sa ating mismong katawan. At maaari po ito mag-accumulate at dumami ng dumami kapag unaware po tayo dun sa mga bagay na ginagawa po natin regarding our lifestyle. Kaya nga po kung titingnan natin, lahat ng mga bagay na nakapaligid sa atin, it can basically affect us. Okay? And some of these effects ay maaari po mangyari pagdating sa possible na damages when it comes to our reproductive system. So halimbawa na lang po dito, na kapag tumaas ang sa blood levels sa mga kababaihan ang hexachlorocyclohexane or polychlorinated biphenyls at iba't iba pa pong dichlorodiphenyl dichlorotane na iba't ibang mga chemicals po na available sa pesticides, okay? Ang fertility ng mga kababaihan ay maaari pong bumaba. Magkakaroon siya ng hormonal imbalance and at the same time, possible na magkaroon din siya ng polycystic ovarian syndrome. Habang yung mga kalalakihan naman, kapag nakakonsume sila ng high pesticide residue fruit and vegetables, meron silang 49% lower total sperm count and a 23% lower percentage or more of morphologically normal sperm. Or naapektuhan po ng mismong pesticides sa available sa environment natin, iba't ibang mga toxic chemicals na to na available po sa environment natin, ang fertility ng iba't ibang mga individuals. So, kino-consider din po natin itong mga bagay na to pagdating sa usapin ng sexual health, pagdating sa usapin ng reproductive health. At ilang po ito sa mga bagay na dapat aware tayo na yes, our environment, our lifestyle provide some changes pagdating po sa mismong dynamics ng kung ano nga ba ang nangyayari sa mundo. And that's also the same thing po na nangyayari when it comes to our reproductive health. Kaya po issue ito pagdating sa human reproduction. Issue po ito sa human ecology kasi kapag bumaba ang population, wala na tayong mapupunta pagdating sa mismong workforce. Wala na yung mga tinatawag dati na human resources. Humans will no longer flourish kapag bumaba ang population natin. And according to the current statistics, pababa ng pababa ang birth rate pagdating sa ating bansa. Okay? So, these are some of the instances po na nakukonsider natin na baka pala yung pagbaba ng birth rate na to ay related na rin sa kung ano nga ba yung mga nangyayari sa mismong environment natin. So, we should be somewhat aware pagdating po dito sa mga bagay na to. Okay? So, we should be cautious na rin po pagdating sa kung ano nga bang ginagawa natin regarding our lifestyle. And sometimes, even nga po sa work natin, kinakailangan din natin mag-ingat. Halimbawa na lang po dito yung direct or indirect industrial or workplace exposure, non-occupational exposure is much more common than and clearly a problem. Halimbawa na lang po dito yung ilan na nagtatrabaho malapit sa may phones nila. Okay? BPO companies, dun sila nagtatrabaho. Mapapansin po natin na yung mga individuals na to, there's actually a high percentage na nagkakaroon sila dito ng hormonal imbalance kasi kulang sila sa tulog. O kaya naman they're exposed to radiation. Halimbawa na lang dito yung mga radio technologists, yung case po ng mga nag-x-ray, o kaya naman yung mga individuals na nagtatrabaho sa iba't ibang mga workplaces, nagsi-xerox or nagpo-photocopy ng iba't ibang mga materials, they're exposed to high amount of radiation. And sometimes, hindi lang po yung reproductive system natin na maapektuhan dito, but even the entirety of our body. Katulad na nga lang po na existence ng cancer kapag napakataas ng radiation dose na napupunta sa katawan ng isang individual. So all of these things, all of these problems are quite related po sa kung paano nga ba tayo kumikilos pagdating sa environment natin. So we do not actually have any choice. And sometimes,
this no choice ay napupunta na po dun sa mismong magiging supling natin. Kaya po mataas ang chances ngayon that there are individuals who have the following cases. Meron tayong tinatawag dito na chromosomal abnormalities, hormonal irregularities pagdating doon sa mga sanggol, kaya sila ay trigger warning, namamatay ka agad. Meron silang autoimmune disease katulad na lamang ng lupus, radiation-related illnesses, malnutrition, erythroblastosis fetalis, and even SIDS or yung sudden infant death syndrome. So ito po mga bagay na to ay maaaring maging dahilan kung bakit nga ba namamatay ka agad ang mga bata, hindi sila nagtatagal. Na hindi na po sila umaabot no sa right age for them to reproduce. O kaya naman sa sinapupunan pa lang namamatay na kaagad ang isang sanggol. So these are the different problems po na na-encounter natin, and all of them might be related regarding the things na nangyayari po sa mismong environment natin. So we would like to emphasize that yes, we should take care of our health, but also we should consider the lifestyle that we have, the lifestyle choices that we have, kasi ito po ay nakaka-apekto nga in the future generation kung paano nga ba nito possibly na madagdagan or mabawasan yung mismong population sa ating bansa. Then all of them will be related na rin sa context natin ng social systems na nagmamanifest. So mapapansin po ninyo, no, connected lahat ng mga bagay na to. From the first discussion hanggang sa pagkakataon na to, all of them are basically connected sa sessions natin for reproductive or for human reproduction. Now, ano nga ba yung mga bagay na pwede po nating magawa regarding the existence po ng infertility? So these are some of the guides or some of the ways po na maaari po natin magawa to help us and to help other individuals pagdating po sa context na to. So yung treatment po of infertility often involves assisted reproductive technologies or tinatawag po natin na ART. ART. Okay? So ang assisted reproductive technology provides variety of assistance sa kung paano nga ba possible na makatulong ito sa pagdadalang tao ng isang babae. Halimbawa na lang po dito, there is the existence po ng hormone treatment. So ulitin lang po natin ha. Iba ang hormone na ginagamit pagdating sa HRT or hormone treatment for those transitioning individuals. Iba po ang ginagamit sa contraceptives at iba po ang ginagamit na pills pagdating po sa hormone treatment for infertility. So, nakadepende po yan sa kung ano nga ba yung possible na nangyayari pagdating sa katawan ng isang individual, pagdating po sa isang babae, kung ano nga ba ang kanyang kinakailangan. Kung ito po ay hormone treatment, ovulatory defects, kinakailangan dito ng follicle-stimulating hormone at luteinizing hormones. Ito po yung hormones na pinapataas ng hormone therapy para magkaroon ng normal menstrual cycle ng isang babae. So, nakadepende po yan sa kung ano nga ba yung hormonal condition ng isang babae na maaari po nga pong ma-achieve pagdating sa mga bagay na to. So, kinakailangan lang po ng gamutan or injection pagdating po sa bagay na to. Then, sometimes, yung pangalawa naman po na form ng assistive reproductive technology ay maaari po mangyari sa tinatawag natin dito na artificial insemination. Or, ito na po yung point na kung saan nagkakaroon dito ng assistance mula po sa mga medical technologists para magkaroon dito ng fertilization ang isang sperm at ang isang egg. Then, possible implantation pagdating sa uterus ng isang nanay. So, ang tawag po natin doon ay artificial insemination. Bari po siya maging yung tinatawag natin na test tube baby kasi nasa labas po ng katawan. Doon nagkaroon ng fertilization. Then, nung naging zygote na, doon palang inilagay sa puwerta ng isang nanay or sa kanyang uterus, doon para nagkaroon ng implantation. Tinulungan through assistive methods nga po para magkaroon ng reproduction ang mga kababaihan. Or, possible din po na mangyari dito, yung tinatawag nga po natin na existence ng test tube baby. Na noong 1978, ito po yung naging dahilan kung bakit nga ba nagkaroon ng start ng assistive reproductive technology pagdating sa buong mundo. Then, another possible case po na if ever man that the organ of the female, ito na yung compromised, meron po tayong tinatawag dito na assistive reproductive technology na kung saan possible na i-freeze ang sperm at ang egg and even yung human embryo. Okay? So, inahayaan po with the presence po ng freezing, halimbawa na lang yung ovaries ng isang nanay, ito po ay possible na magkaroon na ng defect or magkaroon ng decline. Possible pa rin na i-freeze yung kanyang egg and even yung sperm ng father
para maging viable pa rin ito for a long period of time. Okay? Then after po noon, magkakaroon ng production ng in vitro fertilization. Then, ilalagay na po ito sa loob ng uterus ng isang nanay. Then, ihayaan na lang po nila or monitor na lang nila para ito ay ma-develop. Okay? Or magkaroon ng fertilization. So, paano po ito nangyayari? Nasa labas ng katawan or kumukuha yung mga scientist, okay, ng egg mula sa mother at sperm mula sa father. Kukunin po nila yan. I-harvest nila, yun po yung term natin dito. Then in the laboratory, in a test tube or any form of laboratory device, dun po nila ito pagsasamahin. Okay? Then kapag ito ay na-fertilize, ibabalik po nila ito ngayon nandun sa mismong uterus na ng mother. Para successful na na-fertilize, then may implant yung mismong fertilized egg sa uterus ng mother in perfect condition. Okay? Kaya po if ever man na mayroong problem yung uterus ng mother or wala na siyang uterus mismo because of a lot of problems, ito ay possible na tinanggal na completely dahil sa cancerous cases o kaya naman po dahil sa continuous PCOS, possible po na mangyari yung tinatawag natin dito na surrogacy. So yung context po ng gestational surrogacy is actually the involvement of a third party carrying ng pregnancy. So for instance, this is a surrogate. Nandito po yung parents, sa kanya nanggaling yung sperm, dito nanggaling ang mismong egg, fertilize sa labas ng laboratory, then inimplant sa womb nitong mother na to. So basically, yung genes po ng bata ay nanggaling pa rin sa kanyang magulang. So surrogate lang po sila. So anak pa rin po nila yung sanggol na ito. This mother, siya lang ang nagdalang tao dun po sa bata na to kasi meron siyang healthy na womb. Okay? So, this transfer, they are genetically related pero hindi po related yung sanggol sa kanyang mother. So yun po yung case ng surrogacy. And nowadays po, nagkakaroon na rin ng assistive technology na possible daw na meron na mga machines na makakatulong para magkaroon ng artificial womb. These are all still in development, pero let's see na baka yung science fiction ay unti-unti na rin magkatotoo. The usual thing lang din na kung paano nga ba nangyayari yung mga context natin kapag kinoconsider natin dito yung mga science fiction films. Na dati or decades ago, ito ay science fiction lang pero reality na siya ngayon. And that's also the same thing pagdating po sa bagay ito. It could be a science fiction sa pagkakataon na to, but science and technology will still develop hanggang sa makaabot po tayo dun sa time na possible na pala na magkaroon tayo dito ng mga robots or iba't ibang mga sabihin natin na assistive na mga containers, sila na ang bahala sa pregnancy. And it will be lesser risk na sa magulang, sa mother specifically, na magdala ng kanilang sanggol. So these are the things po na related when it comes to this particular matter. Okay? So more of the things na related po pagdating sa mga bagay na ito, more current issues will be discussed during the final terms. And I am hoping to see you all guys when it comes to those particular discussions. So if ever man po na meron kayong questions or clarifications, and some additional videos po will be provided naman po sa description box ng mismo lesson natin for today. So I hope that you've learned something regarding the environmental aspects na nakaka-apekto po pagdating sa reproduction. So this is the last part nga po ng discussions natin for the midterm. Okay, so yun muna for the meantime and see you everyone soon. Thank you.